sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, tawag sa apon, sa bakbakan. Diri magurong, sa sinuman, ay humahamon. Kahit ikaw ay maton, ikaw sa ating paraluman. Himing palagi mapagbigay, ngunit iba ang waray-waray. Walang sindakan kanino man. Kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, pagkat kami ay lumalaban kapag hinamon ng away. Waray-waray, Waray-waray sadyang itatakas, waray-waray, waray-waray handang matodas, waray-waray, waray-waray bahala na bukas, waray-waray, waray-waray manigas. Waray-waray, handang itata. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala na bukas. Waray-waray, manigas. Ikaw sa aming paraluman, kiming palagi mapagbigay, ngunit iba ang waray-waray. walang sintakay anino man. Kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, pagkat kami ay lumalaban kapag hinamon ng away. Waray-waray, Waray-waray sadyang di tatakas, waray-waray, waray-waray handang matodas, waray-waray, waray-waray bahala na bukas. waray-waray, 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 manigas. Ayan, magandang hapon po sa mga tagapakinig natin dito sa 1278 kHz AM band. Kundiman at iba pa. Yan ang programa natin ngayon. Meron tayong dalawang panauhing, hindi ko alam kung pandangal. Ayun. Nahihiya sila. Gandang hapon po. Ayun. Si Arvin Sio tsaka si Raquel Sio. Hindi sila nagpapansinan pero mag-asawa yan. Ayun. Ako naman ang kakanta. Umaga na neneng. Hapon na po. Hapon na. Kuya, umaga na neneng. Umaga na neneng. Tulog ka pa. Namamanaag na ang sikat ng araw sa umaga. Kung ikaw man ay hapo sa mga dusang nadama, gising at masdan ang ngiti ng pag-asa. Kay lungkot isipin ang araw ng ligaya, kay paitwarin yaong lumipas na. Kung may luha ka man, huwag malungkot sinta, babalik din balang araw ang ginhawa. Umaga na neneng, halika na. Di ba ko'y karamay mo sa hirap man o ginhawa? Sa maghapong ito, kung mahimbing ka
ka pa sa aking buhay, wala nang umaga. Tulog ka pa. Ay hapon sa mga dusang ng umaga. Ay lungkot. Kay lungkot isipin ang araw ng ligaya, kay paitwarin yaong lumipas na. Kung may luha ka man, huwag malungkot sinta, babalik din balang araw ang ginhawa. Umaga na, neneng, halika na. Iba ako'y karamay mo sa hirapan o ginawa. Sa maghapong ito, kung mahimbing ka pa sa aking buhay, wala nang umaga. Yon ang waray-waray. Sumunod si Umaga na Neneng. Tanghaling magising tong si Neneng eh. Ang susunod naman na awit ay Tapat na Pag-ibig ni Sally Prim. Ako'y sadyang nananalig sa matapat na pag-ibig. Kapag ito ay nasambit, ligaya ko'y hanggang langit. Pag-ibig ko'y isa lamang, habang ako'y nabubuhay. Ang nais ko sa sumpaan ay madala hanggang hukay. Pag ako'y umibig, magpahanggang langit. Kung siya ang magtaksi, ako'y handang magtiis. Ang matapat sa suyuan, sinasambang walang hanggan. Ang pagsintang sa lawan, parang bulang napaparang. Pag ako'y umibig, magpahanggang langit. Kung siya ang magtaksi, ako'y handang magtiis. Ang matapat sa suyuan, sinasambang walang hanggan. Ang pagsintang sa lawan, parang bulang napaparang. Yan si Sally Prim. Tapat
tapat na pag-ibig. Meron pa bang ganun? Mayroon pa naman. Meron, tapat talaga. Loyal, hindi infidel. Okay. Loyal. Ang susunod naman na awit ay ang matagal ng byudo na sinikurong Kung Ako'y Mag-aasawa. Hindi ako siya yun. Kung siya ay mag-aasawa. Kung uli ah. O, uli. Uli. Kung uli siya mag-aasawa. Ang dalagang umiibig ng dating at dalisay habang kahit mo napaluhan Susuyo. Kahit na sa kasama. kung ako'y Asawa. ayaw ko ang kanyang pag-ibig at buhay, aming pagsasaluhan, ligay at kalungkutan, magpahanggang libingan. Nais ko'y sariling tunay, ang kanyang pag-ibig at buhay, aming pagsasaluhan, ligay at kalungkutan, magpahanggang libingan. Sinikurong Kung Ako'y Mag-aasawa. Ay, andun ko pala dun sa mga kamag-anak ko sa Bisaya. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition.
Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Magazine 1278. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kung ano ang di mo gusto, huwag
magbago habang may panahon, ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon, ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Yan si Nicolas Enriquez, Lupa. Ewan ko ano yung pinapaisip nitong bata. Hindi ko alam eh. Pero yan yung golden rule. Yes. Na kung anong ginawa mo sa kapwa mo, o yung gusto mong gawin sa yung kapwa mo, yun ang dapat mong gawin. Tama po. Yan. Golden rule ang tawag yan. Ako naman ang aawit, Matud Nila. Eddie po. Si Kuya Eddie po naman. Si Kuya Eddie Suarez, kakantayin niya ang Sino ang Dapat Sisihin. Kasalanan kaya mutya ang ibigin ka ng lihim. Kasalanan din bang ika'y malapit sa aking damdamin? Kung ito ay kasalanan, sino ang dapat nasisihin? Ang iyong kagandahan o ang puso kong umiibig ng lihim? Di kaya maging lason, mutya, at labag sa iyong damdamin. Ang hamak na katulad kong sa iyo ay umiibig. Kung ito ay kasalanan, ako'y handa mong parusahan. Kitlin man ang buhay ko, basta't malaman mong kita'y aking minamahal. Di kaya maging lason, mutya, at labag sa iyong damdamin. Ang hamak na katulad kong sa iyo ay umiibig. Kung ito ay kasalanan, ako'y handa mong parusahan. Kitlin man ang buhay ko, basta't malaman mong kita'y aking minamahal. Ayan, si Eddie Suarez, sino ang dapat sisihin? Sino nga ba, Kuya? Kanta ni Daniel yan. Oo nga, sino ang dapat daw sisihin? Siya. Kasi maganda eh. Akala ko si Sally Prim. Bakit ako? Sisihin niya yung kagandahan niya. Oh, yeah. Hindi ka naman ako'y Niagay po namin ang Ganyan ka na rin programa ngayon, ito. ha, Pag-reminder pa kay aming direktor na si Dindo Amparo at sa ating station manager na si Marinela Texon. Ngayon din sa station manager ng FM Band na si Cheche Ayuste. At yung mga nasa nasa aquarium, technical natin si Julius Ungab, si Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at yung mga taga Marulas transmitter. Panat Kuya, kakantahin ko yung Matud Nila. Mamaya Tagalogin natin ito.
matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Matud nila ikaw dili malipay kay wako'y bahandi nga kanimo igasa. Gugmang putli mauday pasali mauy bahandi labaw sa bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma ug parayin dili malubat kining pagbati bisan sa unsa nga katarungan kay unsa pa'y bili ning kinabuhi unsa gugma mo inikawan. Inako nga dili ka muto sa mga pagtamay kung naangkot. Inako nga dili mo kawangon damgo ug pasalig sa gugma mo. Damgo ug pasalig sa gugma mo. Naniniwala daw siya sa pag-ibig nung writer, kaya lang marami pa rin siyang alalahanin eh. Marami siyang inaalala eh. Sabi niya, bisan sa unsa nga katarungan, dili malubad. Ibig sabihin, hindi siya magsisintonado yung pagbati sa kanya at lahat ng batas susundin niya, gano'n. Nainihanda niya yung pag-ibig niya yun. Inako nga dili ka mutuo. Ibig sabihin mo sa akin na hindi ka naniniwala na sa paglibak nila sa akin, sa pag-ibig ko sa iyo, sabi niya gano'n. Inako nga dili mo kawangon, wag mong tanggalin yung panaginip, yung pag-asa, o paghawak mo sa pag-ibig ko sa iyo. Yan ang sabi niya. Sabi pa niya, kaanugon lamang sa imong gugma ug parayig. Marami kang ginagawa para sa akin, kaya lang sayang lang. Parang walang kabuluhan, ganun sabi niya. Sabi niya, kay unsa pa'y bili ning kinabuhi. Ano pa ang halaga ng buhay, sabi niya ganun. Yung binigay mo sa aking pag-ibig mo, pero teka muna, naniniwala ka ba sa paglibak nila sa akin? Maraming lumilibak sa akin, pero naniniwala ka ba doon? At sana wag mong tanggalin ang iyong panaginip at pag-asa sa pag-ibig ko. Nililigawan niya yung matud nila na to Nililigawan niya yung babae na kinakantahan niya. Kaya kasama nga ito sa original Cebuano songs na kung hindi ka Cebuano, malamang hindi mo gusto tong kanta na to. Pero kung Cebuano ka, mapipilitan kang memoryahin dito kasi tatanungin yan sa'yo ng mga kababayan mo. Oo. Okay? So, yan yung matud nila. Kakanta naman si Sally Prim, Luha. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement
Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Legacy. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy. 1278 AM. Hanggang sa ikaw ang minahal ko. Nang bigin kay nagulo ang buhay ko. Nawalan ako ng katahimikan. Di ba sinabi mo sa akin na ako lang ang iyong mamahalin? Ngunit yung pala'y parang sulat sa hangin, di
wala kay di naghihirap ang aking kalooban. Bakit pa ikaw pang napili ko? Dulot mo'y paghihirap lamang sa aking puso. Sinabi mo yan ha, para kay Boy at Prim. Luha, di pumatak ng ganito, hanggang sa ikaw ang siyang hirangin ko. Napaibig mo sa pangakong di tapat, naniwala ako sa huwad. Bakit ba dumating ka sa buhay, samantalang nung wala kay di naghihirap ang aking kalooban? Bakit ba ikaw pang napili ko? Dulot mo'y paghihirap lamang sa aking puso. Bakit ba dumating ka sa buhay, samantalang nung wala kay di naghihirap ang aking kalooban? Bakit ba ikaw pang napili ko? Dulot mo'y paghihirap lamang sa aking puso. Bakit ba? Ikaw pa. Okay. Saan mo tinapos? Hindi mo pa tinapos. Hindi. Tinapos na ni Kuya eh. Si Sally Prim sa Luha. Magat, Luha. Ayan, susunod naman ay awit ay si Nick Corrong, Ikaw Lamang. Ikaw lamang ang hangad sa aking buhay, tanging ligaya at kayamanan. Kung wala ka sa piling ay magdurusa ang puso ko, alin sa'yo umasa. Ang bawat puso ay may kaligayahan. Ang pagsuyo dalisay kailanman, at kung hindi asang masasawi sinta ang puso ko rin sa ang bawat puso ay may kaligayahan. Kung ang kasuyo'y dalisay kailanman, at kung hindi asahang masasawi sinto ang puso ko ang may-ari. Ikaw lamang. Yan si Nick Corrong, Ikaw Lamang. Susunod naman na awit ay si Nicolas Enriquez, Ikaw.
Tinanggal lang yung lamang, no? Pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Winasak ang abang puso ko. Tulutan ang samo ko lamang sa'yo. Bihagin ang dalagang ito. Ikaw ang aking panaginip. Ikaw ang tibok ng dibdib. Pusong umibig, dinggit tumawid, tinatagoy ay pag-ibig. Ikaw ang ligaya sa buhay. Sa piling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangumpisal sa birheng dalanginan na ang pangarap ko'y ikaw. Ikaw ang aking panaginip. Ikiling mo'y walang kamatayan. Puso ko'y nangumpisal sa birheng dalanginan na ang pangarap ko'y ikaw. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or Mano po ninong, mano po ninang. it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Magazine 1278. Tunay ba aking mahal na ikaw ay lumimo? Ang tamis ng sumpaan ay tagling nalimutan. At anong naging sanhi? At lumimot ka sa akin. Sabihin mo lamang giliw, masaktan man ang damdamin. Irog ko ano ang dahilan, at lumimot ka sa sumpaan. At dagli mong nilisan sa laot ng kahirapan. Lumuluha ng dahil sa'yo ang nagmamahal na puso ko, pagkat ang puso kong ito laan lamang sa tulad mo. Irog ko ano ang dahilan, at lumimot ka sa sumpaan. At dagli mong nilisan sa laot ng kahirapan. Lumuluha ng dahil sa'yo ang nagmamahal na puso ko, pagkat ang puso kong ito laan lamang sa tulad mo. Eddie Suarez, ano kaya ang dahilan? Isang choral, yung pangamagat ay Bungalo. Isang awit ni Yoyoy Villame. Ay, kuya. Ako'y probinsyanong buka, ang lumayo ng Maynila, ang naging kapalaran sa isang buka. Ang una kong trabaho talagang nakakaya. Ang istamay ko'y lalo magumulot ng kandila, at dyan ako ay umasenso sa kandilang inipon ko. Binenta ko sa Binondo, madilim at yung 8 kilo. Ay hirap pala ng negosyo na pinupulot sa Maysok. Ang naging talagang bugalo ay laging dinadalaw ng multo. Aray! Kahit sa aking pagtulog, ito lang ko'y laging pinapalabot. Mga multo ay pumapasok at sa akin nakakalibot. Ginawa ko'y tumalon at tumakbo hanggang nakarating sa retiro. Hindi ako inabot.
pagbibili ko na lang itong bahay na to eh. Nakakatakot eh. At ngayon ang aking bungalo, binenta ko pati multo. At dyan ako ay umasenso sa kandilang tinipon ko. Ibinenta ko sa minundo, nabili ng negosyo ang kilo. Kay hirap pala ng negosyo na pinupulot sa may cemetery. Ang naging bahay kong bungalo ay laging dinadala ng multo. Aray, kahit saan pa tumalon at tumakbo hanggang makarating sa retiro. Puti, hindi ako inaabot. Pagbibili ko na lang tong bahay na to. Nakakatakot eh. At ngayon ang aking bungalo, binenta ko pati multo. Yan, in preparation for Todos Los Santos. Mga multo yung ngani. Natatawa si Sally, oh. Ayan na. Sa kanila kaya dami multo sa bungad. Ay. Sige. Ayun, ako naman ang kakanta. Ang kakantahin ko ay Bakit Di Kita Malimot. Ayun, ako kuya. Awit ni Senon Lagman. Bakit di kita malimot? Bakit di kita maiwan? Lalo't aking nalalaman ang puso mo'y salawahan. Bakit mo ako inibig kung ang dulot mo'y pasakit at ako'y naliligalig sa halik mong wala ng tamis. Sa bawat saglit aking nasasambit na ikaw ngayon ay di ko na iniibig. Ngunit kung di na kita namamasdan, ang lahat sa buhay ko ay karimlan. Bakit di kita malimot? Bakit di kita maiwan? Kung tunay mong ako'y mahal, maging tapat ka sa akin. Hirap sa bawat saglit aking nasasambit na ikaw ngayon ay di ko na iniibig. Ngunit kung di na kita namamasdan, ang lahat sa buhay ko ay karimlan. Bakit di kita malimot? Bakit di kita maiwan? Kung tunay mong ako'y mahal, maging tapat ka sa akin. Hirap. Yan, sa Senon Lagman. Bakit di kita malimot? Yan, mga signature song nila yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement
Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.